Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Narito po tayo pang magbigay ng reaksyon tungkol sa nangyayari sa ating bayan. Kahapon, inaresto ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Kararating mula sa Hong Kong at idinitini sa Villamor Airways at kagabi, pinilit siyang isakay sa private plane at ayon sa balita, ililipad siya patungong Netherlands. Narito ang balita mga kaibigan, ating panoorin. Bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayan, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Posas, please. Posas. Posas. Yang mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit mo i-deny? May sasabihin na. Ayaw tawid ka sa hindi na kailangan! Ayaw tawid ka sa presidente nyo! Mama, kalma na! Doing orderly and peaceful. Yang mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. O kayo nga sundalo, kasi kayo ko nahuli, ganun ang pamilya ninyo. Mama, kalma ka na. Dito ka. Nandiyan naman tayo sa gobyerno lahat. Kilala man ninyo ako. Nakisignal. Hindi na ninyo masabi kung ano ang krimen ko. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo na. Bigyan mo respeto pagka-presidente ko. Huwag yung imbitin na makalakad. Pigilan mo yan dyan. Ayaw ko magsalita na. Sandalan niyo na yan. Matutumbay na yun, sir. You're over your wheelchair, sir. You're over your wheelchair. Oh, yes, sir. Dito upo, sir. Ang kamalas ko naman. Galing ako fiscal. Tapos ganito rin ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko.
Yung mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Pitanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Puta tapos ganunin ninyo yun. Sir, will press the top ng proper phone. Hindi dito, sir. Hindi ito ang proper phone. Wala judge dito, sir. Kaya lang. Pag-usap siya. Wala nga judge dito, sir. Meron na. Pag-usap siya. Wala, sir. Maniwala kayo yung petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala sa pagkain, sir. It's not in my salary grade, please. Wala yun, sir. Please. Alam ko. Alam mo. Huwag naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, itong lang, sir, 8:30 na, sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya. On record. Ako on record. Ako ang humingi ng 30 minutes. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw na mangyayari yun. Magdadala ng galit. Ayaw niyo papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. Please. Sige, sir. Para tapusin tayo. Paano mo na lang? Mapapagod na si Presidente, ma'am. Paniwala kayo. Dalawa lang yun eh. Baka naman isang presidente. Hindi nga. Dalawa. Napapagod din. Hayaan Sa mo mata lang. lang magpahinga na siya. hintayin na lang ninyo yung request. Hintayin ninyo ano. Hindi na mangyayari, sir. Ito ang bigyan Huwag mo na mag-iinay. As you said, Pambira ka. bakit mo naman i-deny Oo, ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit wala mangyayari, sir? I-tape mo lang, i-tape record ninyo kasi Ay, sir, ang dami na kami dito, sir. Ang dami na kami dito. oh. I'll go to jail for this, sir. if necessary. Yes, of course. I'll go to hell also for this. Please, sir. Sino ba siya? Kaya anak, mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko hindi, at kung hindi ninyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Maawa ka na lang para lang makabasa. Kasi yung anak, Sir, matapos ito, sir. Papasukin mo. Hindi matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. and Napakasimple lang, sir. allow me to consult my lawyer who is my daughter. Anong ginawa ko? Nakatayo na ako dito sa unit na ako dito. Papasok namin ang... Anong ginawa ko? Nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayan, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Posas, please. Posas. 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 Dali! Dali! Posas! Dali! Hintayin niyo yung anak. Hintayin niyo yung anak. Ayun mga kaibigan, ganito nila binaboy ang ating former president. Samantala mga kaibigan, panoorin natin ang pahayag ng mga abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte. Update tayo sa petisyong inihain sa Korte Suprema ng kampo ni dating Pangulong Duterte at ang latest update sa kanyang biyahe pa the Netherlands. Kausapin natin ang isa sa mga legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali sa iyo, Rap. Opo, nakausap niyo na po ba ang Pangulo pagkatapos siyang maaresto at kumusta na po kaya siya ngayon? Paano mo makakausap yun? Hindi nga ako nakapasok sa Villamor Air Base. Kaya nalang papasukin ng abogado. Kahit po sa telepono, hindi niyo po nakausap ang inyong kliyente? Paano mo makakausap sa telepono yun? Ginajump nila yung mga telepono namin. Yung nandun sa Villamor Air Base. Lahat po ng mga binanggit niyo, posibleng paglabag ito, mayroon ho ba kayong gagawing aksyon laban sa PNP?
Unang-una, hindi lang paglabag. Alam mo, mas masahol po ito sa diktatorya ng panahon ng kanyang tatay. Sabagat noon, kami mga abogado, nakakapasok kami sa lahat ng detention center para makakausap namin ng mga kliyente namin. Ito hindi. Hindi lang kami. Hindi lang mga abogado. Senador ng Pilipinas, hindi nila pinapasok. Vice Presidente at anak, hindi nila pinapasok. O, ang tawag pa doon. Mas masahol pa sa diktatorya ng kanyang amayan. May kinalaman po kaya ito sa realidad na ICC po ang may Nasa linya ngayon si Attorney Silvestre Bello III. Good morning po sa inyo, Lord. Ted, good morning. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Good morning. Attorney, kumusta po? Inyo hubang nakausap ang presidente o ang inyo pong ang mga abogado niya kagabi bago man lang makalipad papunta po nga sa dahig? Yun ang masaklap, Brad Ted eh. Biro mo, ikaw ang legal counsel ng isang tao, hindi mo man lang makausap. Dumating siya, hindi man lang kami pinasalubong, hindi namin nakausap. Sinabi ni General Marbil sa akin bilang counsel ni former President Duterte, pagdala namin sa kanya sa Krame, doon sa Coster, you will accompany him. You can escort him, sabi sa akin. So that was the last time that I saw General Marbil. At kahit anong pilit nang namin gawin, kami ni Senator Bongo, hindi kami pinalapit kay President Duterte, hindi namin po nakausap. Ang sinabi sa inyo dadalhin sa Krame, pero ang nangyari nga, dinala sa Villamor. Yun na nga, yun na nga. Mga kababayan, isang nakakalungkot na pangyayari na hindi natin inaasahan. Sa mga oras na ito, hindi natin alam kung ano na ang nangyayari sa ating former president. Kaya mga kababayan, ipagdasal natin ang ating former president. Kung wala man tayong may tulong sa kanya na anumang bagay, pero maaari pa rin tayong makatulong sa pamamagitan ng dasal. At nakakalungkot mga kababayan na itong mga pulis na tinulungan, inaruga, inalagaan ng ating former president, tinahas ang kanilang sahod, walang utang ng loob. Lalo na itong PNP chief na si Marbil at itong si General Torre, napakawalang galang, walang utang ng loob. Akala mo kung sino, pero darating din ang araw magbabayad ka sa ginagawa mo. Mga kababayan, sobrang nakakalungkot na ang ating former president na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mabago ang Pilipinas. Kahit papaano, naibsan ang dami ng mga adik, naibsan ang mga taong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayon, inuusig nila ang ating former president. Napaka-traidor talaga ng gobyerno na ito. Walang utang ng loob. Hindi niya alam kung di dahil sa mga Duterte, hindi siya makakaupo dyan sa Malacanang. Wala talagang utang ng loob. Ginigipit nila ang mga Duterte kasi ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Ang gusto nila manatili sa kapangyarihan at hindi natin alam kung ano pa ang mga masamang binabalak ng mga politiko na ito. Sana magkaisa tayo. Patuloy nating ipagdasal ang ating na bayan. Sana kumilos ang ating Panginoong Diyos at ipagdasal din natin ang ating former president na sana makabalik siya dito sa Pilipinas. Sana hindi magtagumpay yung mga maitim na balak ng mga taong masasama. Sana magkaisa tayo. Patuloy tayong manalangin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alam natin na hindi tayo papabayaan ng Diyos na lumikha ng ating buhay. At maraming salamat mga kababayan sa inyong pakikinig. Sana patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. God save the Philippines.